Welcome to another episode of HTP Digital Kids School. I am your teacher, Teacher JM. So, for today's episode ay alam ko na excited na kayo na muling matuto, muling mag-enjoy. Excited na rin tayo na umawit ng papuri para sa ating Panginoon. Pero ngayong umaga, bago tayo mag-start, ay hinihiling ko muna na ang bawat isa sa atin ay yumuko, pumikit, at tayo ay manalangin. So, how do we pray, kids? Let's sing! Let's be very quiet. Let's be very quiet. I fold my hands, I bow my head, I close my eyes and pray to God. Panginoon, maraming salamat po, Father God, sa umagang ito na iyong pinagkaloob sa amin. Na muli, kami ay matututo ng mga bagong kwento at matututo kami, Father God, ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, kayo po ang Diyos na patuloy na sumama sa amin, Father God, hanggang sa matapos ang episode na ito. And Panginoon, bigyan niyo po kami, Father, ng knowledge and wisdom upang patuloy namin na maunawaan ang lahat ng ituturo ng aming mga teachers. And Panginoon, kayo po ang Diyos na manguna, kayo po ang Diyos na gumabay sa aming Panginoon. Dahil hindi po namin magagawa ang lahat ng bagay na ito kung hindi po namin kayo kasama. And Father God, ngayong umaga, we declare na ang aming episode, Father God, ng aming HTP Digital Kids School ay matagumpay na. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen! So, kids, are you ready? Oh, ano pa hinihintay mo? Tumayo ka na at tayo ay magpupuri, aawit at sasamba sa nag-iisang Diyos at Panginoon natin. So kids, let's go! I can be patient in times of trouble. I will wait. My hope is in you, God. I can obey. Remember what you say. I will pray. My hope is in you. A future I can't see. I flash forward and believe. I am sure you will come through. You make things good, you always do. A future I can't see. I flash forward and believe. I am sure you will come through. You make things good, you always do. I'm happy, because of the hope that I have. I'm happy, because of the hope that I have. I'm happy, because of the hope that I have. I'm happy, because of the hope that I have. Yeah. I can be patient in times of trouble. I will wait. My hope is in you, God. I can obey. Remember what you say. I will pray. My hope is in you. A future I can't see. I flash forward and believe. I am sure you will come through. You make things good, you always do. A future I can't see. I flash forward and believe. I am sure you will come through. You make things good, you always do. I'm happy, because of the hope that I have. I'm happy, because of the hope that I have. Yeah, ooh, yeah. The hope that I have.
go. In the car, we will ride. In the car, on the go. On the train, we will roll. On the train, on the go. Everywhere, my God is everywhere. My God is way up high, down below. Everywhere I go. Everywhere, my God is everywhere. My God is way up high, down below. Everywhere I go. My God is everywhere I go. Hi mga bata! Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Kumusta kayo? Ayan, alam ko na bawat isa sa atin ay mabuti. Excited ba tayo ngayong araw na to? Amen! Bago tayo mag-proceed sa ating new lesson, mag-review muna tayo. Ano ba yung lesson natin last Saturday? Amen! Very good. Ito ay patungkol sa mapait na tubig mula sa batis ng Mara. Na kung saan ang nagturo sa atin ay si Papit O. Ayan, ano ba ang natutunan natin dun sa kwento? Ayon dun sa kwento, mga Israelita ay patuloy na nagrereklamo sa ating Panginoon. Kaya sila ay nakaranas ng pag-inom ng isang mapait na tubig. Pero anong ginawa ni Moses? Kaya itong si Moses ay nag-pray sa Lord. At ang Panginoon ay tumugon kay Moses at kanyang pinasarap ang tubig doon sa batis ng Mara. At sila ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. So kids, atin namang tunghayan ang new lesson natin for today. And it's all about food from heaven. Ayan, kanino ba nagagaling yung food na kinakain natin? Sino ba nag-provide nito? Let's sit back, relax, and enjoy, and be learned from the video na matutunghayan natin sa oras na ito. Food. Where do you get your food? From a store? From an orchard or a field? God gave the Israelites some unusual food. When the Israelites had been traveling in the desert for several weeks, the food they had brought with them from Egypt was almost gone. There were no grocery stores in the desert. There were no fields or trees to get food from either. Instead of trusting God, the Israelites began complaining and grumbling. God knew that they were worried, and God knew that they were hungry too. He knew they needed healthy food to keep them strong. So God told Moses that he would send them bread from heaven that night. In the morning, thin, white flakes lay on the ground all over the camp. The Israelites had never seen anything like it. "What is it?" they said to one another. "It's the food the Lord has given you to eat," said Moses. "Taste and eat." This special food tasted like crackers and honey. The people called it manna, which means, "What is it?" Then Moses said, "Each morning you will find manna on the ground. Get up early and gather enough for the day, but do not keep any overnight." But some people didn't listen to Moses. They tried to save some manna for the next day. The next morning their manna was spoiled and it smelled really bad. Some people were lazy and did not gather enough for the whole day. But the hot sun melted the manna, and those people went hungry until the next day. On Friday, Moses told the people to gather enough manna for 2 days, because God would not send manna on Sabbath. But some people didn't listen to Moses. On the other nights, the manna had spoiled, so they thought it would spoil on Friday night too. But it didn't, and on Sabbath, no new manna appeared on the ground. By the end of the first week, everyone knew that they had to follow God's directions. As long as they gathered enough manna for the whole day every morning, they had enough to eat.
and on every Friday they had to gather enough for 2 days. When the Israelites followed God's directions, they had fresh food every day. God took care of their needs, and God takes care of our needs too. God gives us our food today. He may not send manna from heaven, but however you get food, it is because God provides for your needs. Let's praise God for our food. Hello, I'm back again. So, hello, kumusta mga bata? Nagustuhan ba natin yung kwento ngayon? Nag-enjoy ba tayo? Marami ba tayong natutunan? Ayan. So, natunghayan natin doon sa video or doon sa kwento na ang mga Israelites ay patuloy na nagrereklamo kay Moses. Sabi nila, gugutumin mo ba kami, Moses? Mainam pa na kami ay bumalik sa Ehipto. Doon ay napakasagana ng pagkain. Kaya itong si Moses ay nanalangin muli sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon sa kanya na siya ay magbibigay or magpapaula ng pagkain. Ano nga ba yung pagkain na ito? Ito ay ang tinatawag na manna. Food from heaven. Ayun. At ang makikita natin sa kwento na talagang ang Diyos po ay patuloy na nagmamahal sa mga Israelites dahil siya ang nagpo-provide ng pagkain nila sa araw-araw. At talagang ang Diyos natin, maging sa buhay natin mga kids, diba? Si Lord din ang magbibigay sa atin ng pagkain. So, tingnan ko nga kung mayroon tayong natutunan mula sa kwento. Mayroon akong 3 tanong sa inyo. Okay, number 1 question. Ano ang tawag sa pagkain na ipinagkaloob ng Diyos mula sa langit? Letter A, ito ba ay apple? Letter B, ito ba ay cake? Letter C, ito ba ay manna? Very good. Letter C, manna. Okay, pangalawang question. Ano ang mangyayari sa manna kapag ito ay nainitan? Letter A, ito ba ay dumadami? Letter B, ito ba ay natutunaw? And letter C, lumalaki ba ito? Okay, ang tamang sagot ay letter B. Ito ay natutunaw. Kaya nga sabi ng Panginoon, kailangan nilang gumising ng maaga upang kumuha ng manna na sapat sa isang araw lamang. Dahil kapag ito ay inabutan ng init, ito ay matutunaw. At kapag ito naman ay pinatagal nila ng magdamag, ito ay mabubulok. So, kailangan nilang sumunod sa instruction ng ating Panginoon or kay Moses na siyang leader ng mga Israelites. Number 3 question. Sino ang nagkakaloob ng pagkain? Letter A, si God. Letter B, si Pedro. Letter C, yung ating bang mga parents? Ang tamang sagot ay letter A, si God. Si God ang may bigay ng kanilang pagkain. Amen. So, ano bang itinuturo sa atin doon sa kwento na ating pong natunghayan? Okay, mayroon akong 3 bagay na iiwanan sa inyo na dapat nating tandaan. Bilang mga bata, kailangan natin, una, we need to obey God's instruction. Hindi lamang yung instruction ni God, kundi pati yung instruction ng ating mga parents. Kapag sinabi ng nanay natin o ng tatay natin na magbasa ng Bible, kailangan natin magbasa ng Bible. Kapag sinabi na huwag kang lumabas, huwag kang lalabas. So, we need to obey yung instruction na ipinagkakaloob o binibigay sa atin ng ating Panginoon maging ng ating mga magulang. Pangalawa na dapat nating tandaan, all things are from God. Lagi nating tatandaan na lahat ng bagay na mayroon tayo ay galing lahat ito sa Panginoon. Yung ating mga damit, yung ating mga pagkain sa araw-araw, maging yung mga mahal natin sa buhay, yan ay galing lahat kay Lord. So, ano yung dapat pa nating gawin dahil alam natin na lahat ng bagay ay galing kay Lord? Pangatlo, we need to remember that we always be thankful sa ating Lord
sa lahat ng bagay na mayroon tayo. So kung ikaw ay kumakain ng 3 beses sa isang araw, you need to praise God and to thank Him. Kung ikaw ay may sinusuot na magagandang damit, we need to thank God. Kapag ikaw ay nakakapaglaro, kapag ikaw ay nakakapag-aral, we need to thank God. So lahat ng bagay na nakikita natin sa paligid natin, kailangan natin itong ipagpasalamat sa Panginoon. Kung ikaw ay kumakain ng masagana, ito ay dapat nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. Kaya hindi dapat tayo nagrereklamo. Kapag hinainan tayo ng ating mga nanay o ng tatay ng pagkain sa mesa, huwag tayo magrereklamo. Kailangan nating tanggapin ito at ipagpasalamat natin ito sa Panginoon sapagkat lahat ng bagay ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya dapat tayo ay laging magpasalamat sa ating Diyos. Huwag tayo maging katulad ng mga Israelita na bawat kibot nila sila ay nagrereklamo sa Lord. Ayaw ng Panginoon na ang bata ay mareklamo. Gusto ng Lord tayo bilang mga bata, bilang Kristiyanong bata, kailangan tayong laging sumusunod sa ating mga magulang, laging magpasalamat sa ating Panginoon, at lagi nating tatandaan lahat ng bagay, maging ang buhay mo, ay galing yan sa ating Panginoon. Okay mga bata, mag-pray tayo ng short lang, no? So, let's pray. Father God, salamat po sa lesson namin ngayong araw na ito na kung saan tinuruan mo po ang bawat mga bata o bawat isa sa amin to be thankful always for what we have and patuloy namin alalahanin na sa buhay namin, Panginoon, whatever we have, Panginoon, ito po ay nanggagaling sa inyo. And Lord, help us always to follow all the instruction na binibigay sa amin ng aming parents, even our teachers during our online class, at lalo tigit, Panginoon, yung utos mo sa amin, Panginoon, na ito po ay matutunghayan namin sa iyong banal na kasulatan. Salamat, Panginoon. Guide us everyone, especially the kids who are watching right now. Patuloy na pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila. And this is my prayer in the name of Jesus. Amen! Lastly, mga bata, let us always remember that God will provide. Ano gagawin natin? Pray. Mag-pray tayo sa Panginoon and God will provide. And be thankful always sa lahat ng bagay na mayroon tayo at huwag magre-reklamo. So yan ang ating lesson for today. Goodbye and God bless to everyone. Hi mga bata, magandang araw. Ako po pala si Kuya Alcid. Nandito ako para ibahagi sa inyo ang ating memory verse for today. So pwede po natin gamitin ang ating mga notebook at lapis para isulat ang ating memory verse. So, handa na ba kayo? Tara, simulan natin. Ang ating memory verse ay matatagpuan natin sa Exodus chapter 16 verse 4. Sabay-sabay natin basahin. Then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough for that day. In this way, I will test them and see whether they will follow my instructions. So, isa pa, basahin natin ng sabay-sabay. Then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough for that day. In this way, I will test them and see whether they will follow my instruction. So ngayon mga bata, meron akong 5 word na tatanggalin. So titignan natin kung masasaulo natin. Ready na ba kayo? Then the blank said to blank, I will rain down bread from heaven for you. The blank are to go out each blank and gather enough for that day. In this way, I will test them and see whether they will follow my blank. So, isa pa. Then the blank said to blank, I will rain down bread from heaven for you. The blank are to go out each blank and gather enough for that day. In this way, I will test them and see whether they will follow my blank.
Ayan. So ngayon, ipapakita ko na po sa inyo kung ano po yung mga salita na inalis natin. Ang unang salita ay Lord. And pangalawa ay Moises. Ang pangatlo ay people. Ang pang-apat ay day. At ang pinakahuli ay instructions. Sana ay meron kayong natutunan sa araw na ito. So paano? Hanggang sa muli. Paalam! Hello mga bata! Muli, andito sa ating Nicole. At ngayon, andito na tayo sa ating Word of the Day. Pero bago muna yon, marami ba kayong natutunan sa ating lesson for today? Magaling! At ngayon, atin nang uumpisahan na ating Word of the Day. Handa na ba kayo? Very good! At ang gagawin natin ngayong araw ay ating huhulaan o bubuuin natin ang ating Word of the Day sa pamamagitan ng mga pangalan ng mga tauhan sa Biblia na aking babanggitin. Sa unang letra ng kanilang pangalan ang siyang bubuo sa ating Word of the Day. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! At ang unang tauhan na aking babanggitin ay siya ang asawa ni Joseph at ina ni Jesus sa lupa. Nahuhulaan niyo na ba kung sino ito? Tama! Siya si Maria or Mary sa English. At ang pangalan ni Mary ay nagsisimula sa letter M. At ang M ang unang letter sa ating Word of the Day. Ang ating pangalawang tauhan ay siya ang unang lalaking nilikha ng Diyos at nakatira ito sa Eden noon. Alam niyo na ba kung sino ito? Tama! Siya si Adan. At ang pangalang Adan ay nagsimula sa letter A. At ang A ang ating pangalawang letter sa ating Word of the Day. Magaling mga bata! At ang ating pangatlong tauhan ay siya ang inatasan ng Diyos upang gumawa ng malaking arko. Alam niyo ba kung sino ito? Tama! Siya si Noah. At ang pangalang Noah ay nagsisimula sa letter N. At ang N ang pangatlong letter sa ating Word of the Day. Magaling mga bata! At ang ating pang-apat na tauhan ay siya ang mother-in-law or biyanan ni Ruth. At ang kanyang pangalan ay nangangahulugang pleasant, good, and lovely. Nahuhulaan niyo na ba kung sino ito? Tama! Siya si Naomi. At ang pangalan Naomi ay nagsisimula sa letter N. At ang N ay ang pang-apat na letter sa ating Word of the Day. Magaling mga bata! Nahuhulaan niyo na ba kung ano ang ating Word of the Day? Kulang pa tayo ng isa. Tara, atin nating tapusin. Ang ating huling tauhan para sa ating Word of the Day ay siya ang kapatid ni Cain. At siya ang nag-alay ng puting tupa sa Diyos. Nahuhulaan niyo na ba kung sino ito? Tama! Siya si Abel. At ang pangalang Abel ay nagsimula sa letter A. At ang A ay ang huling letter para sa ating Word of the Day. At ang ating Word of the Day ay mana. At ang meaning ng mana ay ito ang tinawag ng mga Israelita para sa pagkain ibinigay ng Diyos sa kanila. Ang gagaling nyo mga bata! Palakpakan nyo ang inyong mga sarili! At tapos na tayo. Sana ay marami kayong natutunan sa ating Word of the Day. At sana ang aral na ating natutunan ay ating isabuhay. Hanggang sa susunod mga bata, paalam! Kumusta mga bata? Isang mapagpalang araw na naman ang pinagkaloob sa ating ni Lord. And also, this is the great day para magpasalamat for all the unexpected blessings and for all the goodness and faithfulness ni Lord sa ating mga buhay.
So, let us close our eyes, bow our head, and feel the presence of God. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong buhay, kalakasan, at panibagong pag-asa na ipinakaloob niyo po sa bawat isa. Thank you po, Lord, sa buhay ng aming mga teachers na ginamit niyo po sa araw na ito. We claim, Lord, na tingin sa aming mga puso at isipan ng inyong mga salita at maibahagi rin po namin sa iba. Maraming salamat din po, Lord, for all the unexpected blessings and for all the goodness and faithfulness sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Lord, sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas na karangan, papuri, pagdakala at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Yun lang mga bata. Next week ulit ha. Paalam!